Ang unang makakalaban natin ay ang Bahrain mamaya na at si Coach Tim may pangamba po ngayon dahil alam niya kung gaano kalaki ang mga players dyan. Kahit malaki sila, shooter pa, tinatanggap ni Coach Tim ang hamon ng mga Bahrainians at isa raw itong malaking challenge para sa kanila. Ang system na papatakbohin nila ngayon ay medyo mabilis. Kailangan daw ng mabilisang opensa at higit sa lahat ang outside shooting. Dapat huwag pumalya. Kaya nyo yan, Gilas. At mga quiz, may bagong target na naman ng TNT para sa upcoming season. Ang nais nilang makuha ay yung kakasain lang at napaka-versatile na si Christian David. Kakaiba daw kasi ang gwardiyan to at susubukan ng TNT na baguhin ang linya niya kasi sa height niyang 6'6", gwardya ang kaya niyang posisyon. Bago tayo magpatuloy, kung nais yung suportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Maya-maya lamang magsisimula na ang labanan sa pagitan ng Gilas at Bahrain. Kung di ako nagkakamali, 1:30 PM Philippine time yun, diba? May sinabi po si Coach Tim tungkol sa kanila. Ayon sa kanya, ang mga Bahrainians malalaki yan kasi syempre, malalaki ang mga tao sa Middle East. Matangkad at malapad ang katawan. Malakas din pero kadalasan may kabagalan kasi nga malalaki. Ang pangamba ngayon ni CTC, kahit sila ay matatangkad pero maliksi. May ball handling at hindi mabagal. Higit sa lahat may outside shooting. Scorer daw talaga. Hindi lang yung wing nila kundi pati mga gwardya at big man. Ayon kay CTC, isa ito sa mga nagbigay challenge sa kanyang coaching career kasi matagal nang fully intact ang Bahrain at fully preparado din, di gaya ng Gilas na ang daming hokus-pokus bago nabuo at nagbigay pasakit pa yung problema sa disqualification ng 4 nilang players. Buti na lang at yung 4 na pinasok naging swak agad sa system ni Coach Tim. Ngayon ang susubukang gawin ng Gilas ay medyo mabilisan ng opensa at focus ang Gilas sa outside shooting dahil matatangkad naman ang kalaban, mabubugbog si Abay nito at mahihirapan tayo sa ilalim. Diyan na natin magagamit ng lubos ang ating mga wingman. Walang ibang paraan kundi ang pagganahin ng shooting prowess natin. Kundi patay tayo dyan. Kakainin pa tayo sa depensa. Inaasahan na madodouble team si JB at Abay kaya magdasal tayo na magdilang anghel ang mga kamay ng mga shooters natin. Ang isa pang pinoproblema ni Coach T, masyadong mabilis ang Bahrain at grabe yung pressure na dala nila pagdating dito. Matibay ang depensa nila at malalim din yung lineup nila ngayon. Sa pagkakaalam ko, 55% ang shooting ng mga Bahrainians sa 3-point field. Pero gaya ng sabi, tiwala na lang tayo kay Coach Tim. Yan pa na nag-iba ng coach natin. Alam ni CTC ang ginagawa niya at ayaw niya na mapahiya tayo. Sa labanan mamaya kung ano man ang resulta nito, kayang pag-aralan ni CTC yan. Tsaka pakiramdam ko, mag-iiba ng balasahan. Iba si CTC sa international tournaments kasi lahat ginagamit niya. Depende sa pulso mo. Alam kong excited na kayo sa laban. Manalo matalo, walang atrasan. Sa katunayan, hindi nga lang Bahrain ang totoong problema natin dito sa Asian Games. Tsaka kahit may pangamba ngayon si CTC, hindi naman ibig sabihin niya na sumusuko na siya. Balita ko may inihanda rin daw ang Gilas natin sa opponents at pinapangako ng Gilas natin na mananalo tayo. Good luck Gilas Pilipinas at sa mga susunod pa ninyong laban. Tara, next update naman tayo. Alam nyo ba na meron na namang next target ngayon ng TNT? Ang kakasign lang sa Blackwater na si Christian David. Magtataka ka pa ba? Siyempre, kapag ang asset nasa mga ganitong teams, abay, alam na, hindi magtatagal dyan. Yung ibang player din kasi magdedemand ng malaking sahod, which is itong bossing ayaw mag-take risk. Bahala na kung walang player na magaling. At least makontain nila yung salary cap sa PBA. Ilang players na ba dyan sa Blackwater ang dumaan na sa kanila at hindi nila kayang i-keep? Ngayon, plano palang kunin ng TNT ang 6'6" tall guard na to. Teka, 6'6"? Tapos, gwardya? Bakit kaya ganun? Ayon kay David, ito yung posisyon na nakasanayan niya. Kukunin daw ito ng TNT para gawing sentro or isang legit na PF. Para sa akin, mahihirapan si David dyan. Sa isang bandang tall guard na to, napaka-athletic at napaka-versatile. Kaya niyang gawin ang lahat. Kapag binago mo ang linyang yan, mahihirapan talaga. Masisira ang karera ni David. Kakaibang rookie na to kasi iba ang posisyong tinahak. Kung ito nga ang plano ng TNT, di ko alam kung paano nila babaguhin ng 360 degrees ang posisyon na nakasanayan niya. Pero kapag natuto ng 3 or 4, buenas naman ng TNT. Sa pagkakaalam ko, kinuha ng Seoul Samsung sa KBL to pero agad ding nirelease kasi hindi siguro masyadong pumatok sa pagiging tall guard niya doon kaya hindi bumagay sa mga play. Isa itong big move ng TNT at risky din ang pagkuha sa kanya. Kaya siguro pinagsign ng Blackwater ang player na to kasi dito lang pahihinugin ng kanilang napusuang player. Kailan kaya ito kukunin ng TNT? Bagay kaya siya doon?